biyaya ay malapit sa buhay na banalan at kagalakan. Ipinagdiriwang natin ang linggo ng mga katutubo at araw ng mga lubos na may hirap. Inaanyayahan tayo na maging pantay sa pagtugon sa kanilang pangunahing pangangailangan at ipagtanggol ang kanilang mga karapatang pangtao. Ipadalangin natin sila sa Diyos na hindi nagpapabaya sa kanyang sambayanan. Bilang pasinal po natin pagdiriwang mo sa kayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Mga kapatid, tayo ay inaanyayahan ng Panginoon na tignan, bilangin ang mga biyaya na tatanggap natin palagi. At matuloy tayong magpasalamat lagi sa Kanya. Hingin natin ang Kanyang patawad sa mga pagkakataon na hindi natin nagampanan ang mga ito. Panginoon, nagkasala kami sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ipadama mo sa amin ang iyong awa at pag-ibig. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Makabilang na ba kami sa iyong mga iniligtas? Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang ilunawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw, upang kami ay itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, sa pamamagitan ng paglusong sa Ilog Jordan, kumaling ang kelong ni Naaman. Naging simula rin ito ng kanyang pagsamba sa nag-iisang Diyos ng bayang Israel. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Naaman ay lumusong sa Ilog Jordan at humubog ng 7 ulit. At tulad ng sinabi ni Eliseo, na nauli sa dati ang kanyang katawan at kuminis muli sa keto ang kanyang balat, tulad ng balat ng sanggol. Si Naaman at ang kanyang mga kasama ay nagbalik kay Eliseo. Sinabi niya, "Ngayon napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa, kundi ang Diyos ng Israel. Narito, pagdamutan ninyo itong maliit kong nakayanan." Ngunit sinabi ni Eliseo, "Buhay ang Panginoong Diyos na aking pinaglilingkuran. Hindi ako tumatanggap ng kahit ano." Pinilit siya ni Naaman, ngunit nagpakatanggi-tanggi siya. Dahil dito, sinabi ni Naaman, "Kung ayaw ninyo itong tanggapin, maaari po bang kargahan ko ng lupa rito ang 2 kong kabayo? Mula ngayon, hindi na ako maghahandog sa ibang Diyos maliban sa Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa buon ay ialay, pagkat iyong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo iyong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig niya ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, iyong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Sa ikalawang pagbasa, nananatiling masigasig si San Pablo sa kanyang misyon, dala ng kanyang matibay na paniniwala na ang Diyos ay tapat sa kanyang magpakailanman. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, alalahanin mo si Jesucristo, ang nagmula sa angkan ni David at ang muling nabuhay. Ito ang mabuting balitang ipinangangaral ko, ang dahilan ng aking pagdurusa hanggang sa magapos na tulad ng isang salamin. Ngunit hindi maigagapos ang salita ng Diyos. Pinagtitiisan ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hirang ng Diyos upang magtamo rin sila ng kaligtasang mula kay Kristo Jesus at ng walang hanggang kalwalhatian. Narito ang kasabihang mapananaligan. Kapag tayo'y namatay na kalakip ni Jesucristo, walang salang mabubuhay na kasama niya tayo. Kung tayo man ay magtiis sa hirap ng mundong ito,
maghahari naman tayong kapiling ng ating Kristo. Kapag siya ay itinakwil sa harapan ng mga tao, pagdating ng takdang araw, itatakwil na tayo. Kung tayo may hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin sapagkat sa Kanya ay hindi niya itatakwil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang Ang Diyos ang may nag-aamal, lagi tayong pasalamat sa isa ng Kanyang anak. Sumainyo ang Panginoon. at sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 etunin. Tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw ng, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Nang makita sila, ay sinabi niya, pumayo kayo at pakita sa mga saserdote. At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw at nagpupuri sa Diyos. Nagpatira siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito ay Samaritano. Hindi ba 10 ang bumalik? Tanong ni Jesus. Nasaan ang siyam? Wala nang nagbalik at nagpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito. Sinabi ni Jesus sa kanya, tumibig ka at humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon na si Kristo. Magsipo ang lahat. Mga kapatid kay Kristo, mga hindi pa gaano nagtatagal, mayroong panukala noon ang Department of Education na ibalik yung subject ng GMRC sa elementary grade. Hindi ko alam kung naibalik na, pero napakahalaga ang subject na ito ng GMRC. Ano yung ibig sabihin ng GMRC? Yan, good manners and right conduct. Maalaala ko nung ako ay nasa elementary, siguro maraming taon na nakaralipas nun, ay mayroong para ma-memorize namin, memorize ko lang talaga. Sinasabi ng mga teachers namin, may mga magic words na dapat niyong tatandaan. Magic kasi mayroong wonderful effect ang magic na ito. No? Ano yung mga magic words? Siguro matatandaan din nyo. Ang magic word at unang-una ay sorry po. I'm sorry. Magic kasi kahit nasaktan mo yung isa, mag-sorry ka. At pagkakabati kayo ulit, magic. At nagagawa na pagsasabi na sorry. O kaya yung pangalawang magic word ay please. Pagka mayroon kang gustong iabot sa iyo, kaya may kaipapagawa, nasabihin mo sa kanila, please. At magaang sa loob, nagagawin nila ito para sa iyo. Kasi may respeto at paggalang ka sa kanila. Kaya sasabihin mo nga, please. At ang pangatlo ay
yung pagsasabi na thank you. Pag sinabi mong thank you, para baga ikaw ay nagpapasalamat at kinikilala mo yung kabutihan na mayroon sila. At kung ikaw naman ang gumagawa ng kabutihan sa kanila at sasabihin na sa iyo, thank you, ang pang-apat na magic word ay you're welcome. Kasi para baga sinasabi mo, parang okay lang yun, baliwala na sa akin yun. Masaya ako na napagbigyan kita. Mga magic words, no? Sorry, please, thank you, you're welcome. Kapag ka isang bata ay lumaki na mayroong pagpapahayag ng mga magic words na ito, lumalaki sila mabuting asal, mabuti ang ugali sa mga bata. Sa mga pagbasa natin ito, ngayong linggo na ito, ay talakayin natin yung dalawa. Kasi konektado ito sa mga pagbasa natin sa una at sa kanyang ibanghelyo natin. Ang dalawang ito ay yung please at saka yung thank you. Ang please, ang mga bata, di ba sinasabihan ninyo, pag mayroong gusto yung bata, na ay gusto ko yun, di ba? At sasabihin mo sa kanya, ano yung magic word? Please, di ba? Please, nanay, gusto ko yun, please. No? Sasabihin nyo kaagad sa kanila, sabihin ang magic word na please. Para mayroon silang pagsasabi na basta inuutusan ka. Pero matututo ang bata kapag palagi silang i-remind at saka kayo mismo ay gumagamit din ng salita, please. Mayroon kayong paggalang din. Kahit sa mga anak nyo, dapat sabihin din ninyo, please. No? Kung mayroon kayong inutos, kunin mo nga yung tsinelas ko. No? Ano yung magic word? Please. Diba? Maski sa anak na sabi ng please, pwede ba kunin mo yung tsinelas ko? Meron kang magic word na please. No? Sa unang pagbasa natin kay sa Aklat ng Mga Hari, marinig natin ang kwento ni Naaman, isang taga-Syria, isang commander na taga-Syria, mayaman at saka may kapangyarihan. Ngunit may sakit siya, leprosy o keto. At nabalitaan niya na mayroong isang propeta dito sa Israel. Malayo ang Syria, pinuntahan niya ang Israel, hinanap ang bahay ni Eliseo. Nang makita niya ang bahay ni Eliseo, nagpasabi siya na siya ang commander ng Syria. At nais niyang makita si Eliseo upang magpagaling, na sana ay pagalingin siya ni Eliseo. Aba? Pansin nyo, wala siyang please. Para bagang, ako ang commander. Kaya gusto kong harapin ako ni Eliseo. Hindi nga siya hinarap ni Eliseo. Hindi lumabas ng bahay si Eliseo para i-welcome siya. Nagsabi lang siya sa kanyang sidekick. Sabi niya sa sidekick niya, sabihin mo sa kanya kung gusto niyang bumalik, iluglog niya ang sarili niya doon sa ilog Jordan. Diba? Sabi naman siya, nung marinig niya ang sabi ni Eliseo, hindi man lang lumabas. Tapos, ipalulublog pa ako sa ilog Jordan, ang dumi ng ilog, tubig sa ilog. Parang mayroong kung anong kiti-kiti ang mayroon sa ilog Jordan, sabi niya. Buti pa yung ilog namin sa Syria, malinis. Malinaw ang tubig sa Syria. Ngayon, papalubog ako dito sa butikan ng Jordan, dito sa Israel. Alam nyo, parang mataas pa rin siya. Wala siyang peace. At sino ang nagturo sa kanya? Yung kanilang alipin na batang babae na siyang nagdala sa kanya doon kay
Eliseo. At ano ang sabi ng batang babae? Sir, ang layo ho ng pinanggalingan natin. Ano na lamang kung sumunod kayo doon sa sinabi ng propeta? Pwede ba? Magpakumbaba kayo, sumunod na po kayo sa kanya. Kahit kayo ang commander. Pag sinabihan kayo para gumaling kayo, sumunod na po kayo. Para ba pagsasabi, pag-please naman kayo, magpakumbaba naman kayo. Nag-isip-isip ang commander, o sige na nga, sabi niya, nagpakumbaba din. Sumunod, inilog-log niya ang katawan niya doon sa ilog Jordan nang umahon siya. Parang baby na rin ang kanyang balat ulit. Napagaling siya, hindi dahil sa may kapangyarihan na ang tubig na malabo doon sa Jordan. Napagaling siya kasi nagpakumbaba siya. Sumunod siya. Para bagang nalaman niya ang ibig sabihin na please, please. Diba? Kaya nga tayo, ang mga anak ninyo, lagi nyo sabihin sa kanila, pagka mayroon silang gusto, sabihin mo sa mga anak nyo, ano yung magic word? Sabihin mo ay please. Pag sabihin mo, alam ba, kumakain kayo, sasabihin mo ba sa, oy, abot mo kayo patis. Pag ganyan ang sabi nyo, para ba ang hirap ang loob natin na iabot sa kanila kasi parang inuutusan tayo at sino ba siya para mag-uutos. No, pero pag sinabi, anak, pwede ba iabot mo nga sa akin, please, yung patis? O diba, nakangiti pa yung susunod sa iyo. Opo nanay, opo tatay, di ba? Kasi mayroon kang magic word na please. Kaya yun ang dapat natin bigyan ng pansin. Kaya nga, pag-uwi ninyo, gamitin nyo ang magic word na please. Ang pangalawa ay yung magic word na thank you. At ano ang paano natin makita ito? Nakita natin ito sa unang pagbasa pa rin, di ba? Nang gumaling si Naaman, ano ang ginawa niya? Paano po ating pasasalamatan? Nagbigay siya ng isang sakong alahas yata, mamahaling mga bato kay Eliseo. Pero hindi tinanggap ni Eliseo. Sabi niya kasi pagtatanggapin ko para ako sa akin nang galing ang pagpapagaling sa iyo. Hindi galing sa akin pagpapagaling sa iyo. Galing yan kay Yahweh, ang Diyos namin. Sabi nga ni Eliseo, paano ko pasasalamatan ang Diyos? Pwede ba akong kumuha ng ilang sako ng lupa dito sa Israel? Iuwi ko sa Syria, sabi niya. At doon, sasamba ako sa Diyos ng Israel. Paano ba natin pasasalamatan ng Diyos? Sa pamagitan ng pagkilala natin na ang anumang natanggap natin ay galing sa Diyos. Tingnan natin sa Ebanghelyo, may 10 ketungin din. Nagmakaawa sila kay Jesus. Sabi nila kay Jesus, please! May please sila, nagmamakaawa. Pinagbigyan sila ng Jesus, pinagaling. Sabi niya, magpakita kayo doon sa pari para siya ang mag-certify. Bibigyan kayo ng certificate na magaling na kayo. Kasi ganun ang dapat nilang gawin. Ang pari ang magbibigay ng certificate na magaling na sila. Habang naglalakad ang 10 may ketong na ito, napansin nila na gumaling na sila. Gumaling na. Kaya yung isa, nung napansin ng gumaling na siya, nagtatakbo siya, naglulungso siya sa tuwa. At bumalik kay Jesus. At nang makita si Jesus, nagpatira pa sa harapan ni Jesus. At sinabi, thank you po, thank you, salamat, salamat. Magic word, thank you. At ano, nabagbag ang damdamin ni Jesus sapagkat sabi niya, nasaan ang siyam
10 yung pinagaling ko na, isa lang ang nagbalik para nagpasalamat. 10 yung pinagaling ko. Hindi tayo marunong gumamit ng magic word na thank you. Minsan po, maalala ko, sa isang simbahan doon na panalistino minsan, mayroong isang babae na napansin ko, marugdog na nagdadasal sa simbahan. Medyo mangiyak-iyak pa nagdasal. Sabi ko, ano po ang pinagdadasal niyo? Baka makatulog ako. Sana po, Father, pagdasal, samahan niyo ako na magdasal na sana matanggap na sa abroad yung mister ko para makapagtrabaho na siya doon sa abroad. Para nang sa ganun ay mayroon na po kami matatag na matatanggap mula sa Kanya. O sige po, pagdadasal po natin, sabi ko, so nagdasal kami, araw-araw po yan, pumupunta yung nanay na ito, araw-araw. Isang buwan, araw-araw siyang pumunta. Pagkaraan sa isang buwan, hindi ko na siya nakita. Sabi ko, ano kaya nangyari? Baka nagsawa na. Hindi ba kaya hindi nakapunta abroad ang asawa niya? Sabi ko, o kaya naman, baka siya na ang nag-abroad. Maya-maya, pagkaraan ng 6 na buwan, by chance, nagkita kami sa may palengke. At doon sa palengke, ang dami ng dala-dala, may tagabitbit pa siya. May alay pa siya tagabitbit ng mga pinamili niya. Uy! Sabi ko, long time no see. Bakit? At dito ka na. Kumusta rin yung pinagdarasal natin? Hindi na kita nakikita sa simbahan eh. Sabi gano'n. Maski linggo, hindi na kita nakikita. Sabi ko. Kumusta rin yung pinagdarasal natin? Paalaala ko kasi pinagdarasal. Araw-araw na daw. Iiyak pa siya nagdarasal. Sinasamahan ko nga ng panalangin para sa kanya. Sabi, kumusta na yung mister mo? Ayun po, Father. Nasa abroad na. Kaya, kompleto na kami sa gamit ngayon. Masayang-masaya ako. Nagpasalamat siya. Taray. Kuminsan, ganyan ang ugali natin. Ang tindi ng ating pananalangin. Kailangan ko po yung ganito. Umiiyak pa tayo para magdasal. At sinasamahan pa tayo mga kaibigan natin para ipagdasal ang mga intensyon natin. Kung bakit pag naibigay na sa atin ang Panginoon, natututo ba tayo magsabi na, thank you. Siguro, wala tayong DMRC. Hindi natin ginagamit yung magic word na thank you. Kaya nga minsan sabi ko sa mga nanay, yung mga anak nyo, turuan nga ninyo yung magic word na thank you. Diba? Kapag binibigyan ng anak ninyo ng isang regalo, pag birthday niya, ano ang dapat na i-remind nyo sa mga anak nyo? Sasabihin ganun ay, anong sasabihin mo? Binigyan ka, di ba? Anong sasabihin mo? Ano yung magic word na sasabihin mo? Thank you po. Thank you. Diba? Tignan natin. Kasi po, alam niyo, kapag matuto tayo mag-thank you, at kayo rin mismo ay lagi nagsasabi ng thank you, para pag hindi po ang Diyos ang nakikinabang sa thank you natin. Tayo rin ang siyang nakikinabang. Kasi yung bang pagsasabi ng thank you ay para bang kaugnay ito sa salamat at naala-ala mo ako. Diba? Kasama yung pag-alaala. Kasi nagbigay siya para sa iyo. Ano man yun, pabor man yun, hindi. Kaya nga, napakaganda na sana lagi tayong magsasabi ng thank you. I-remind nyo sa mga anak nyo, pagsabi nito na ng thank you. Maalala ko lagi yung sinasabi ng nanay. Pasko na naman, malapit na, marami kang tatanggap ng regalo. Anong sasabihin nyo?
Sabi mo, mag-thank you ka naman na. Oo, di ba? Sabi naman ng bata. O, di ba? Yan. Alam po ninyo kung minsan, yan ang lagi kong sinasabi sa mga ibang nagkukumpisal sa akin. Kapag hindi naman masyadong malalaki yung kasalanan na kinukumpisal nila, parang okay naman sila. Pero ganito ko sasabihin ko, alam mo nyo, sabi ganon, pag nagdadasal ho kayo, learn how to count your blessing. Hilangin mo yung biyaya na natatanggap mo sa Diyos. Para ba kadalasan, marami tayong biyaya na natatanggap sa Diyos. Pero hindi tayo natututo magsabi ng thank you sa ating Panginoon. Learn how to count your blessing. Tanong mo sa sarili mo, kailan ko natanggap yun? Ilang beses ko nang natanggap ang biyaya ng Diyos. Sa pagkakataon yun, magsabi ka ng thank you sa ating Panginoon. Kaya nga, lagi sana practicein natin ang pagsasabi ng thank you sa ating Panginoon. Thank you sa isa't isa. Kaya nga, practice natin mabuti yan. No? Diba? Pagsasabihin ko sa iyo, thank you. Anong sagot ninyo? Lakas-lakasan ka ninyo. Pag sinabi ko, thank you, anong sagot nyo? Ayan. Ngayon may tanong din ako sa inyo. 5Q plus 5Q equals? Lakasan ninyo. 5Q plus 5Q equals? You're welcome. O, diba? Nag-thank you kayo. You're welcome. Matuto kayong lagi magsabi ng thank you. 5Q plus 5Q equals? Thank you. Diba? O, sana pag-uwi nyo, matuto kayong magsabi ng please at saka 5Q plus 5Q. Oh, yung gagalit ninyo. Thank you. You're welcome. Okay. Tuloy na tayo at pahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanakot sa kanaroroonan ng mga lima, nang may 3 araw ng buhay na mabuti, umakyat sa langit, nalulog sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at puko sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. magpasalamat tayo sa ating Amang nasa langit at patuloy na manalangin upang ipagkaloob niya sa atin ang mga biyayang nararapat sa ating paglalakbay patungo sa Kanya. Ang tugon natin, Panginoon, panibaguhin mo kami. Panginoon, panibaguhin mo kami. Para sa mga obispo, pari, religyoso at misyonero, maging masigasig nawa sila sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ng pagbabalik loob upang may isang katuparan ang kinakailangan ng pagbabago. Manalangin tayo. Panginoon, panibaguhin mo kami. Para sa mga pinuno ng ating lipunan, maging buhay na instrumento nawa sila ng mabahaging pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagkalinga at pagtulong sa mga may sakit, dukha at lubos na nangangailangan. Manalangin tayo.
Panginoon, panibaguhin mo kami. Para sa lahat ng kapatid nating katutubo, naway makibahagi sila sa pagpapaunlad ng ating bansa sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanilang kultura at pag-iingat sa ating likas na kayamanan, tradisyon at paniniwala. Manalangin tayo. Panginoon, panibaguhin mo kami. Para sa mga kapatid nating dukha at nagugutom, tugunan nawa natin ang kanilang pangangailangan na magsisilbing tanda na hindi sila pinababayaan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, panibaguhin mo kami. Para sa mga may sakit at may mabigat na pasanin sa buhay, naway makita nila na higit ang pag-ibig at awa ng Diyos kaysa sa mga pagsubok sa kanilang hinaharap. Manalangin tayo. Panginoon, panibaguhin mo kami. Para sa mga kapatid nating pumanaw na, naway maging ganap ang kanilang kagalakan sa piling ng dakilang tagapagpagaling. Manalangin tayo. Panginoon, panibaguhin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating bansariling kalilingan. Manalangin tayo. Panginoon, panibaguhin mo kami. Isama po natin sa ating panalangin para sa board exam ni na Paul Ian Lag at Alvin Wilfred August. Manalangin tayo. Panginoon, panibaguhin mo kami. Ama, panibaguhin mo ang sambayanang nagsusumamo sa iyo. Bigyan mo kami ng sapat na lakas at ipamalas mo sa amin ang matindi mong pag-ibig upang makita si Jesus sa aming pamumuhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Ama makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasali sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo, Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraan, may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagtaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Diyos makapangyarihan, kuskus ng balhati ang langit at lupa. Hosana, sa kahitasan, pinagpalang ka rito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kahitasan. Hosana, Hosana, sa kahitasan. Magsiluri po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa atin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay huli-hain, sarili ay itinhain, bilang pagkaitinumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating.
ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Bartolome na aming mahal na obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay at gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol, kaisa ni San Jose, kanyang esposo, mga apostol, si Santa Teresa de Jesus at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan hanggan. Tayo lahat ngayon magkaisa sa panawagan sa Diyos na ating Ama. Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban at kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga naging pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Pero ng Diyos na nagaling ng mga kasalanan sa mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nagkalis ng mga kasalanan sa mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nagkalis ng mga kasalanan sa mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga nakikiisa sa piling na ito ng kordero. Panginoon, hindi ko karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako.
Ama naming mapagmahal, ngayon kami ay iyong pinapakinabang sa katawan at dugong banal. Iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami ay gawin mong kasalo sa iyong buhay. Sa pamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa darating na linggo ay World Mission Sunday. Pagdasal natin ang mga misyonero, sa ating mga panalangin, pagkasakripisyo, at sa mga financial na support sa ating mga misyonero sa iba't ibang lugar at mga Philippine Mission Society natin. Sumainyo ang Panginoon At sumayo. Pagpalain kayo ng ating mga pangyarihang Diyos na Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin natin sa ating puso at diwa ang kapayapaan at pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos.